Pagpasok mo sa gate, hinanapan ka ng ID. Wala kang suot. Wala kang suot. Sorry, no ID, no entry. Pero ang tanong, may orientation ka na ba bago ka pinapasok sa site? Kasi kung wala, yan ang dapat hanapin. Hi, ako si AC at isa akong Health and Safety Officer dito sa Pilipinas. At sa episode 3 ng Bawal Pero Ginagawa, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamapanganib na pagkukulang sa workplace. Yung pinapasok sa work area ng may ID pero walang safety orientation. Yari. Bakit nga ba ito delikado? Number 1, walang idea regarding sa mga hazard sa lugar pagawaan. Hindi alam ng mga manggagawa kung nasaan ang fire exit. Ano ang gagawin during untoward incidents? Nasaan yung mga high-risk area? Yun nga, ano yung mga emergency protocol? Delikado ito, lalo na kung first day of work pa lamang ng isang manggagawa. Lalo na kung ito ay nasa isang malaking planta o ito ay nasa warehouse. Imaginein mo, kumuha ka ng bata, nilagay mo sa isang malaking mall. Ganun yung feeling. Delikado. Pangalawa, nagmumukhang checklist lang ang ID. Kasi ang ID ay dapat isang sign na dumaan ka sa process. At kabilang na dito ang orientation. Kung may ID ka na tapos wala kang orientation, alam mo yan, red flag. Alam mo kung bakit? Kasi paper compliance lang yan. Kambahan ka na pag ganyan yung kumpanya na pinasukan mo. Pangatlo, ito yung isa sa mga pinaka-favorite part ko. Ito ay violation ng OSH law. Ayon sa Section 6 ng RA 11058, lahat ng mga manggagawa ay dapat sumailalim sa isang orientation bago isa lang sa isang lugar pagawaan. Alam nyo, ang isang manggagawa na walang briefing ay equivalent ng isang kumpanya na may negligence. Saklap, no? Pang-apat, mahirap iwasan ang day 1 accident. Alam niyo ba yung day 1 accident? Ito yung unang araw pa lamang sa lugar pagawaan mo na aksidente ka na. Alam nyo, dapat lahat ng mga manggagawa, kaya ng laborer na yan, kaya ng rank and file, supervisor, manager, department head, ay dapat sumailalim sa isang site-specific safety orientation. Di porket nagtrabaho sa isang manufacturing area dati, ang minasukan ngayon manufacturing area pa rin, ganun na lang din. Wala na orientation. Sabi nga nila, wala na tinto-into. No, joke lang. Alright, on the serious note, hindi sapat yung kanilang lumang kaalaman o kaya yung kanilang past experience. Importante na dapat mayroong on-site and on-time orientation. Okay, so we'll lay out bakit nga ba ito delikado. Ngayon, let's talk about the solution. Para sa mga HR at safety officer, ituring natin yung ID as a certificate na dumaan sila dapat sa isang orientation o dumaan sila dapat sa isang proseso. Meaning, walang orientation, walang ID. Pangalawa, kailangan meron tayong pruweba na sila ay nag-undergo ng orientation. Either attendance man yan o kaya logbook na merong pangalan at lagda at pati yung date at oras kung kailan sila nag-orientation. At ito pinaka-importante, kahit bisita ka o kaya intern, OJT, dapat meron ka pa rin orientation. Para naman sa mga manggagawa, hindi man mo na magkaroon ka naman ng orientation. Minsan kasi binigyan pa lang ng ID, tuwan ka na pumapalakpak patinga mo. Pangalawa, magtanong ka, boss, ano man delikado dito sa area? Ano ba yung dapat kong gawin kung sakasakaling merong sunog, lindol? Yung kailangan mag-evacuate sa work area ko, ano ba dapat kong gawin? At ito ang pinaka-importante. Huwag kang asyumero o assumer. Importante na kumpirmado mo lahat ng mga bagay. So ask, sabi ni Susan Roses, huwag mahisigang magtanong. Okay. So question lang, naranasan mo na ba ito? Nagka-ID ka na agad, pero wala ka man lang orientation. Tapos, kung magkaroon ng emergency situation, wala ka. Hindi mo alam kung saan pupunta. Okay, sige nga, comment down below kung anong klaseng kakulangan sa orientation ang na-experience mo na. Kung meron man. At kung meron mang best practice, share it down below para naman makatulong ka sa iba nating mga kasamahan dito. At pag natin kakalimutan, i-like yung video na to at kung hindi ka pa subscribers, mag-subscribe ka na at i-ring mo na ang notification bell. I-share mo na rito sa mga HR practitioners, pati sa mga safety officer. At sa susunod nating episode, SOP. Saan banda?
Yung merong safety procedure pero hindi sinusunod. Bawal, pero ginagawa. Alright, so lagi nating tandaan, ang ID, papel lang yan. Pero ang kaalaman ay protection. At dito sa channel na to, ligtas ka, may alam ka, at meron ding malasakit. So sa susunod ulit na Friday, paalam.